Siguraduhin mo munang dekalibrihan. Kilala mo yung taong susukat sa galing niya. Alam ko na kung sino tinutukoy ninyo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Senyor Pakundo, ipapahanap na nga itong si Tanggol. Mga dapat nating abangan dito sa FPJ's Batang Quiapo. Napuno na si Rigor kay Lena dahil sa lahat ng ginagawa nito, lalo na sa pag-iinarte nito na dapat siya ang isama ni Rigor sa awarding nito. Nasigawan niya si Lena dahil sumusobra na ang ugali ni Lena. Gusto ni Lena na dapat siya ang kasama ni Rigor sa awarding, hindi itong si Marites. Kaya sinabi nitong si Rigor na asawa ko si Marites. Nagtanong si Lena kung ano daw ba siya nitong si Rigor at ang baby nila. Sumigaw si Rigor, hindi kita asawa, Lena, kaya ilugar mo yang ugali mo. Wala namang nagawa si Lena sa lahat ng sinabi ni Rigor sa kanya. Nag-iiyak na lang si Lena sa loob ng kwarto, habang sila Marites ay tahimik lang na pinapakinggan ang away ng dalawa. Napasabi si Santino, mabuti daw at nag-away si Lena at si Rigor para mapalayas na daw si Lena sa bahay nila. Pinatahimik naman ni Marites si Santino dahil baka marinig pa ito ng tatay niyang si Rigor. Lumabas ng kwarto si Rigor. Napansin ni Rigor na nakatingin si Marites sa kanya. Nahiya siya sa nangyari, kaya lumabas na lang siya ng bahay. Sinundan naman siya ng anak niyang si David. Hindi matago ni Marites ang inis niya kay Lena dahil sinira daw ni Lena ang awarding ni Rigor. Tapos ngayon nga daw ay pati ang selebrasyon sana nilang pamilya ay sinira din nitong si Lena. Sa labas ng bahay nila Marites, nag-usap ang mag-ama na si Rigor at David. Pinag-usapan nila ang nangyari sa buhay nila. Sinisisi naman ni David si Tanggol dahil si Tanggol ang malas sa buhay nila. Samantala ito ngang si Rigor ay nasisisi na pinatuloy niya si Lena sa pamamahay nila dahil simula daw nang pinatuloy niya si Lena ay lalong minalas ang buhay nila. Kaya naman napag-isip-isip nga nitong si Rigor na hanap siya ng tiyempo para itama lahat ng pagkakamali niya at ayusin ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Marites. Masusolusyonan lang yon kapag napaalis na daw ni Rigor si Lena sa pamamahay nila. Samantala, sa bahay ng mga kabalyero, inalala nila Senyor Pakundo at Senyora Bettina ang pagkamatay ng apo nilang si Pablo. Hindi nila matanggap na maagang nawala ang apo nilang si Pablo. Naitanong ni Senyor Pakundo, ito ngang si Senyora Bettina, kung may naikwento ba ang kanyang apo na si Pablo tungkol sa taong bumugbog sa kanya bago pa ito mawala sa mundo. Nasabi ni Senyora Bettina na isa lang naman ang nakilala nitong si Pablo at ito nga ay si Samantha na nagtatrabaho sa isang bar. Nagwika si Senyora Bettina na malamang daw ay yun din daw ang may gawa kay Pablo ng pagpatay dito dahil yun lang naman daw ang naikwento sa kanya ng apo niyang si Pablo. Kaya naman gagawin daw ni Senyor Pakundo ang lahat para maipaghiganti niya ang apo niyang si Pablo. Sa kabilang banda, naabutan nila Babol si Tanggol na tinututukan ng baril nitong si Pakito. Kaya naman agad na tumakbo si Babols para saklolohan itong si Tanggol. Sinaksak ni Babol sa likod itong si Pakito at natumba ito. Binaril ni Tanggol si Pakito. Napatay ni Tanggol si Pakito. Agad-agad na nagsabi si Bubbles kay Tanggol na itapon na nila ang bangkay ni Pakito. Baka may makakita pa sa kanila.
kaya binuhat nila ito agad at itinapon. Pagka-uwi nila Bubbles, galing sa bakbakan, dito sa mga tauhan ni Olga, naalala ni Tanggol ang sinabi sa kanya ng lalaking napatay niya, na hindi si Alberto ang pumatay kay Mokang, kundi itong si Olga. Kaya iisipin ni Tanggol kung sino ba ang Olga na tinutukoy nito. Pagtapos ng usapan tungkol dito kay Mokang, inamin ni Tanggol kay Bubbles na tuluyan na nga niyang nailigpit itong si Pablo. Nagulat itong si Bubbles. Nag-aalala naman si Bubbles sa magiging kaligtasan nilang lahat dahil sa sinabi at ginawa nitong si Tanggol na pinatay niya ito ngang si Pablo dahil nakilala daw si Bubbles ng pamilya Caballero, kaya natatakot si Bubbles. Subalit nangako naman itong si Tanggol, na gagawin niya ang lahat para dito kay Bubbles kahit kapalit pa nga nito ang buhay nitong si Tanggol. Handa daw ibuwis ni Tanggol ang buhay niya para dito kay Bubbles. Samantala, tumawag si Senyor Pacundo dito kay Marcelo para sabihin dito na kinakailangan na niyang humanap ng panibagong sasapi sa grupo nila dahil may kinakailangan sila na hanapin. Pinasiguro ni Senyor Pacundo kay Marcelo na dekalibre ang kukunin nitong tauhan dahil kilala daw ni Marcelo ang susukat sa galing nito. Sumagot naman si Marcelo, alam ko na kung sino ang tinutukoy ninyo. Sa kabilang banda, nag-usap si Alberto at itong si Don Julio. Iniisip nila ang biglaang pagkamatay nitong si Pablo. Paniguradong dadanap daw ang dugo niya sa pagkamatay ni Pablo dahil sigurado daw siya na siya ang pinagbibintangan ng pamilya Caballero dito sa nangyari dahil si Alberto lang ang nagalit sa kanila nung mga araw na iyon at si Alberto lang ang dahilan kung bakit nagpunta si Pablo sa kasino dahil sa pinagbabayad na sila nito agad-agad sa pinatago sa kanila nito. Naisipan naman ni Alberto na dumalaw sila at makiramay sa pamilya Caballero para sa pagpanaw nitong si Pablo kahit meron silang hindi pagkakaunawaan sa ngayon. Narinig ni David ang sinabi ni Alberto. Nadadalaw sila at makikipaglamay sa pamilya Caballero, kaya nag-offer si David na sasama din siya at makikipagramay dahil kailangan daw siya ngayon ni Catherine. Kinabukasan, naiburol na ang labi ni Pablo. Nagpunta sa mansyon ng mga Caballero sila Alberto at Don Julio, kasama nga itong si David. Tensyonado sa loob ng mansyon dahil pinaghihinalaan ni Senyor Pacundo itong si Alberto na may kinalaman sa pagkamatay ng apo niyang si Pablo. Dumating ang mga pulis dito sa mansyon kasama si Rigor at si Mando para mag-imbestiga sa pagkamatay ni Pablo. Magtatagpo na kaya si Alberto at ito ngang si Rigor sa burol nitong si Pablo? Ano kaya ang gagawin ni Olga kapag nalaman niyang napatay na ni Tanggol ang mga tauhan niya? Marami pa tayong aabangan. Kaya naman, kung gusto nyo ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.